Bakit may tama at mali? May good and evil. Ito na, may good and bad. Ano ba talagang ibig sabihin yun? Ante kayo. So, bakit? Minsan nakakapikon yung balita sa TV, sa radyo na iinis ako na meron namang isang pasaway daw, meron naman lumabas. Sabi ko, paulit-ulit na lang. Kaya minsan nagsasawa naman, paulit-ulit na lang. Puro naman ganyan. Mga pasaway, puro ganito lang. Paulit-ulit, hindi naman nagbabago. Bakit? Ano ba? Epekto yun na ni Angel. Alin yun? As palagay. Madali lang yun. At yan ang nagpapahirap sa bawat tao hanggang ngayon. Yan ang pinagdusahan ni Eva at Adan hanggang ngayon, yan pa rin ang nararanasan natin. At yan din ang dahilan kung bakit kinakailangan maging magkatawang-tawang ng Panginoon kasi wala siya niyan. Wala siya niyan, mga kapatid. Haba pa ng tatakbuhin natin haba pa ng tatakbuhin. Dito pa lang muna tayo. Para maintindihan mo. Ano ba talaga ang trabaho dito? Hindi po niya. Sabi yun dun sa aklat ng John, di ba? The thief cometh to destroy. Yun yung yun yung pagtakbo na ng panahon. Pero sa una, sabi nga nila, Satan is not bad. Because the word Satan literally means adversary. Ang trabaho niya, magbigay ng kabilang panig. Ayan, nandiyan lang clue. Magbigay ng kabilang panig. Tama. Siya ang author ng dalawang isip. Pag nagdalawang isip kayo, ang ibig sabihin, satanic na ang isip nyo. Sa English, double-minded or second thought. Lahat po yan, ang author po yan ay si Satan. Always remember that God is one. Pag one, may pagpipilian ka. Ang Diyos ba one? Yes. Anong sabi nito, mga kapatid? Kapag ikaw ay kumain niya, malalaman mo ang tama mali, magiging katulad mo siya. Ilan na kayo? That's very dangerous. Pag meron ng dalawa, what happened? What is the result? Asher, alam mo yan? Bakit nagkakaroon ng double-minded o nagugulong isip? Curiosity. Tama yun. Yun na yung mga feelings, impact. Galing sa psychology si Sir. Pero pag dalawa, anong iyan? Meron ka na ngayong pagpipilian. And we all know, dahil naisulat na, that God is a jealous God. Thou shalt love the Lord our God. The Lord is, ayun nakasulat, one. Ano yan? That is the greatest commandment. Bakit kinuman? Diyan pumalpak ang tao, mga kapatid. Kaya ang greatest commandment, ibalik mo sa pagiging isa yung Diyos. Huwag kang minimili. Double-minded, double thoughts, change of mind, those are work of the devil, mga kapatid. So this time, when you think, kung ano yung una mong inisip, yun. Natutog na. Di ba? Pero mo, naisip ka na, tama din, may naisip ka na. Tapos bigla ka, teka muna. Naku, dedikas. Sinabi, teka muna, parang, ito na lang kaya. Pag gumano na, tumigil ka na. Nabulugan ka na eh. Kahit sino tanongin yung psychology o psychiatry na the first choice is always the best. Kaya nga ang masama doon, nagkaroon ka na ng choice.
At ang mabigat, kapag ang tao ang namili, tama, pinili niya kumain, ano nangyari? Because the sin, lana. Pag sinabing sin, pumunta ka rin sa pangalawang isip. Yung sa pangalawa. Kasi ang unang isip, huwag mong kainin. Ano yung pangalawang isip? Pwede mong kainin. Ang sabi pa nga ni Satanas, totoo bang sinabi? Aba, binigyan pa kagad ng duda. Kumagat ka. Nagkaroon ka ng second thought. Patay na. Nabubuksan na po ba isip natin? Amen. Bakit kinakailangan magkatawag-tawag ang Panginoong Sus? Itutulak ko na sa dulo. Ano? Pero pabalik ulit tayo sa gitna. Doon nyo ma-realize ang sabi ng Panginoong Sus, lahat ng ginagawa ko, hindi akin. Kita nyo na. Lahat ng sinasabi ko, hindi akin. So, hindi siya nagbibigay ng choice eh. Ang trabaho ko gawin at sundin ang kalooban na nagsuko sa akin. Doon nyo na makikita the oneness. Wala siyang ginawa sa Kanya. Kundi ayaw niya ng ulitin na nangyari sa unang Adam. Ano ba tawag sa Panginoong Sus? The last Adam. At nung natapos niya na ang lahat, alam niya mamamatay siya. Kaya ang sabi niya sa cross, it is finished. Ibig sabihin, it is complete, it is done. Kaya ang tawag sa Panginoong Hesus, the chosen one. Sino na ang namili? Hindi na si Adan. Ang nasunod na ay ang Panginoong Hesus Kristo. Ang Panginoong Diyos. Ito kasi namili nung una, hindi na. Hindi na kayo mamimili. Ako na ang mamimili. Ang tawag natin sa chosen one, Bisaya. Yan ang inaantay ng mga Hudyo hanggang ngayon. Kasi nahirapan sila. Alam nila na hindi sila pwedeng mamili. Bakit nga ba pag ang tao namili, mas malamang palpak sa hindi? Amen. Kaya nga pag kinakasal, anong sabi? Puso mo tinatangka. Dapat doon, sinasabi ng ano, ikaw ba ang pumili sa mga papakasawa mo o hindi? Dahil kung pinili ba, malamang iwalay na kayo ngayon. Ano lang, dagdag lang yung mga. So, ito na nga mga kapatid. So, alam natin nasira na. Amen. So, okay. Wala tayong magagawa. Ano nangyari? Napalaya si Palayas. Kaya ulitin ko mga kapatid, na mahal ng Diyos ang tao. So, gumawa siya ng paraan. Kasi ang Diyos, pag mahal niya si Adan, mahal niya yun, magpakailanman. Eternal yan eh, no? That is an eternal purpose. Kaya nga, John 3:16 sinabi po, God so loved the world. God loved the world. Ano man yan, mga siya may gawa niya. Nawala man yan, gagawa siya ng paraan para maibalik. Kaya nga sa bandang dulo, ang tawag sa Panginoon sa Kristo, the last Adam. Nabasa naman ninyo yan. Ito pa rin. Kinakailangan pa rin bumalik sa dating kalagay. At yung last Adam saan pupunta? Babalik siya sa paradise. Sabi nung doon sa may, di ba? Yung magdarakaw na kapako, anong sabi? Panginoon, alalahanin mo pag ikaw nasa parain. Alam niya, magnanakaw yun, pero alam niya eh. Anong sabi ng Panginoon? Today, you will be with me in paradise. Bakit paradise? Adam yan. Saan ba nakatira si Adam? Sa paradise. Mabalik lang yan. Now, ito pag-usapan natin, in between this, ito yung tinatawag natin, bakit tayo may Bible? Yung istorya magmula rito hanggang dito, mga kapatid. Amen. Ano napunan ninyo, mga kapatid? Anong napunan ninyo? Sa Biblia. Sino pong nakabasa na ng Biblia? Mahirap intindihin. Pero magtataka ka, bakit ganito yung setting? Bakit ganito? Ang haba ng istorya, kung ano-ano pa. Let's look. Bago nakarating dito, ano-ano mga dinaanan? Okay. Makikita niyo, dinaanan sino? Okay, yan. Alam niya, pumunta kay Noah. Yan yung first installment. Ano gagawin ng Panginoon?
balik, para makapunta roon, kailangan linisin ang sanlibutan. Alam niya, Genesis chapter 5, Genesis chapter 6, sinasabi, wala nang iniisip na mabuti. Makita niyo yun, yung epekto nito, nakarating dito sa mga tao. Ano, wala na raw mabuti. Iniisip, so anong ginawa? Ginunaw ang daigdig, kaya tayo merong aklat ng Genesis. Amen. Okay. Sumunod. Ano yung susunod na aklat? Exodus. O paano naman yun? Ang ginawa ng Panginoon, tumawag siya ng, pumili ngayon siya ng isang pamilya. O, ito alam niyo, sino pamilya? Okay. Ayan na, Abraham. Okay. Doon sa pamilya ni Abraham, sabi niya, anong sabi niya? Pangako niya kay Abraham? Doon nagpakilala yung Diyos sa kanya. Amen. Anong pakilala ng Diyos kay Abraham? El Shaddai. Sabi niya, I am El Shaddai. I am the God Almighty. Ano ibig sabihin ng Shaddai? Shaddai means Almighty. I am the God Almighty. Pinipili kita, papalain kita, di ba? Sabi niya, dadami ang iyong lahi. Ibig sabihin, nagsisimula. Pagkatapos linisin ng Diyos, magpuproduce na naman siya ng lahi galing sa mabuti. Ito po yung pamilya ni Abraham. Dumami naman. Amen? Ilan sila? 75. 75 sila. Di ba, umalis sila doon sa lugar nila, punta sila sa lupang pangako. Ayan ang sabi ng Panginoon. Kaya lang pagdating doon, nagkaroon ng problema sa pamilya. Amen. Alam yung istorya na makikita niyo ron. Nagkaanak siya ng ilan ang naging anak ni Abraham? Ilan? 2 po. Tama? Si Ish means God heals. So narinig daw. Tapos si okay. Ito ay anak sa kagagawa nila. Hindi naman anak ni Sarah ito talaga na. Anak ito noong katulong ni Sarah. Pero dahil siya ay naging anak din ni Abraham, siya ay pinagpala rin. Okay. Ang tawag natin sa mga Ismailites ngayon ay Arabs. Tama? Pinagpala po ba sila o hindi? Mayaman sila ngayon. Bakit? Pamilya rin ng Diyos yan. Amen. Ito si Isaac. Ito ang tunay na anak. Amen. Bakit naman pinangalan ng Isaac? Pinagtawanan nila yung angel na magkakaanak kay Sarah. So ginawa, pinangalan mo, yung pinagtawanan nyo, ayan, Isaac, tuloy ang pangalan. To remind them na huwag yung pagtatawanan ng gawa ng Diyos. Amen? Yun lang naman yun. Si Isaac nanganak. Siyempre nagkasama siya si Rebecca, no? Si Rebecca, ilan na naging anak niya? Kambal? Okay. Dalawa rin. Sino yun? Yung isa si Jacob, yung isa si... Okay. So ito na naman. Anak siya. Panganay ay si... Tama? Ano si Esau? Ito matino. Hunter, magaling. Panganay. So dapat siyang magmamana. Ito maloko. Kaya nga pangalan sa kanya, Jacob. Ano Jacob? Mandaraya. Mandaraya po yan. Kasi nga, dinayan niya yung tinan nyo? Yeah. Mga anak ng Diyos, nagdadaya pa. Ibig sabihin yung weakness, nandiyan. Dito, ang ibig sabihin, ang pagkakaiba ng Diyos dito, ito may weakness side, may weak side. Bakit may weak side? Nilikha ka lang. Hindi ko lumikha. Amen? Lahat tayo may weak side. Amen? Kailangan na niya tanggapin yan, pero pag-ingatan. Para hindi. Si Jacob ngayon nakanak ng lanak ni Jacob. 13. 12 lalaki. Tapos may isang daughter, si Dinah, di ba? Si Dinah. Sa 13. Okay. Amen ba mga kapatid? Sino mga original na anak dyan? Hindi na naman kasi yung iba dyan, anak na naman sa kabit, sa katulong. May pambira talaga.
Hindi na nawala ng problema, amen? Hindi na nawala ng problema. Oh. Sino lang talaga dyan ang kung totoo si anak na mahal ni Jacob? Si Benjamin. Tsaka si Joseph. Yung nasa dulo lang. Okay. Okay? Okay ba? Alam niyo na yun. So, yung tunay na anak, anong ginawa nila? At hindi mo kami tunay na anak eh. Diba? Anong ginawa na kay Joseph? Kakabaw naman mga binenta. Hindi niya napansin. Amen? Bakit nila binenta si Joseph? Sa kingdom. Kasi tanging si Joseph lang ang ginawa ng damit na long sleeve. Noong araw, pag naka-long sleeve ka, ang nag-long sleeve lang ang hari. Amen. Pag hindi ka hari, short sleeve ka lang. Bakit? Sa panahon naman natin, ganun din. Yung mga ano natin, naka-long sleeve. Diba? Yung mga boss natin, naka-long sleeve, naka-necktie na kaya eh. Yan kasi ang symbol ng high ranking. Pag hindi ka naman, short sleeve. Kaya nga, di na po ako nag-long sleeve. Naka-short sleeve lang pala. Kaya ganito na lang. Okay na sa akin yun. Kasi alam ko yung mga implication ng ganyan. Okay? Now, binenta nila si Joseph. Yung binenta nila si Joseph, ano nangyari? Hindi na alam siya yung chosen one na magliligtas sa kanila. Amen? Dahil matapos siya nang ibenta, saan napunta si Joseph? Sa Egypt. Binenta nila. Dahil yung bumili, taga Egypt. Hindi na laro. Si Joseph, talagang chosen one. Siya yung totoo eh. Alam niyo mga kapatid, ay ang hirap na no? Sa daigdig na ito, ang palaging mali na sa libutan, mali palagi sila ng pinipili. Isa yung totoo, yung yun ang hindi nila pinipili. Like for example si Joseph, binenta, hindi nila alam magiging ng pero. Tapos nagkaroon ng tagutom, silang lahat ay napunta ng bilang parusa sa kanila yung mga kapatid. Napunta sila ng Egypt. Amen. At si Joseph ang nagligtas sa kanila. At bilang parusa sa kanila mga kapatid, they were there for 430 years. Kasi ito mga kapatid niya, ewan ko mapaganyan naman mga kapatid niyo, ewan ko lang. Pero mahal pa rin ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng lahi ni. At pagkatapos ng 400 years, anong alam niya na? Ito na yung istorya ng 10 commandments. Meron naman silang pinili. Kung si Joseph ay chosen one, sino na ang pinili ron? Yung tinatawag natin, Moses. Amen. Si Moses, saan na-train? Sa Egypt. He was trained sa sanlibutan, pero gagamitin ang Panginoong Diyos. Hindi ba ang gulo ni Lord? Ang gulo naman mag-ganon. Amen. Amen. Si Moses. Next. Ito na. He trained si Moses for 40 years sa Egypt. Diba? Tapos siya ngayon ang ginamit para mapunta na sila sa pangakong lupain, sa paradise na pinangako ng Panginoong Diyos, babalik sila. So, inilabas ni Moses ang bayan niya, and for the past 40 years, training na naman siya si Moses, nung napalayas siya sa Egypt, nagkaroon siya ng problema, nag-train na naman siya ng 40 years sa wilderness. Amen? Ano trabaho niya? Dito ang trabaho niya, business, military sa Egypt. Matalino talaga. Pagdating dito sa kapila, another 40 years, training naman siya sa isolation. In-isolate siya, ibig sabihin, in-neutralize ng Panginoon, yung natutunan niya sa sanlibutan, papunta rito. Anong
18 years old siya, pinabalik siya sa Egypt para palayain ang kanyang kababayan. Mahal pa rin ang Panginoon Diyos. Paano man natin nasabi na mahal siya? For 40 years, another 40 years, ang Diyos ang nagpakain sa chosen people. Hindi na luma ang kanilang damit, hindi na luma ang kanilang sandalyas, walang nagutom, libre pagkain. Amen. Exactly 120 years. Pero nagkamali pa rin doon ng mga tao. Amen? Nagkamali pa rin. Amen? Pero sabi ng Panginoon, nagkamali kayo lahat ng 20 years old pataas, mamamatay dito sa wilderness. Lahat ng 20 years old, yung mga inosente, pagmasdan nyo mabuti, palaging ganun ang kilos sa Diyos, yung evil mga thoughts, inaalis, natitira lamang yung mga innocent ones. Sila ngayon ang nakapasok sa papasok na sila. Namatay si Moses. Sino susunod? Ganito na lang. Sige, buray ko na muna ito. Masa papunta yun sa Lazada. Para matapos ko po, no? Hindi ko man maisa-isa. Sino ang pumalit kay Moses? Ha? Sino si Josue? Si Joshua, sino? Yan yung kanang kamay. Dalawa yan, di ba? Si Joshua at saka si Caleb. So, pinili si Joshua. Kaya napunta kay Joshua yung, sabi ni Moses, Joshua, naparusahan ako ni Lord. Mabigat eh. Kasi, nampas ko yung, sabi niya si Lord sa akin, kausapin ko yung bato, lalabas yung tubig. Sa inis ko, nainis na ako eh. Ang mahirap lang sa leader pag napusit na eh. Sa inis ko, hinampas ko yung bato, lumabas ka yung tubig, kaya nagalit sa akin si Lord. Kasi dapat, kung ano yung utos sa akin, wala, umiral yung pagkatao ko eh. Kaya parusa sa akin, hindi ako makakapasok sa lupa pa nga ako, matatanaw ko lang. Ay doon namatay si Moses, nakaganon lang siya sa Mount Nebo. Wala. Kaya ikaw na Diyos, ang bahala. Ginawa ng Panginoon Diyos, kinausap si Joshua. Joshua, patay na si Moses. Kung paano ko siya, mababasa niyo sa aklat ng Joshua chapter 1, di ba? Kung paano kung ano kay Moses, ganun din ako sa iyo. Basta ang bilin dyan, Joshua 1:8, di ba? Meditate the word day and night. Basahin mo yan at yan ang magagay. Okay. Sabi ni Joshua, okay. Kayong mga lahi na natira, wala kayong alam sa gera. Yun ang problema. Wala silang alam eh. Kasi yung mga matatanda nila nangamatay na. O sige, ikaw may sundalo ka, walang alam sa gera. Anong gagawin? Kaya pumili siya ng 3 grupo lang yata. Siyempre, sila, meron siyang pinili ng 3 magkakapatid na medyo matatapang. Sige, kayo mauna. Ito mga ano mo, susunod lang yan. Amen ba mga kapatid? Okay, napasok po nila. Amen? Napasok nila. Unang-unang pinasok nila Jericho. Anong ginawa nila? Ay mga wala nang alam sa gera, ang gagawin nila sumigaw. Maliwala pa yung sumigaw. Bagsak yung ng Jericho. Di ba? Bumagsak. Natalo nila. Okay. Sabi doon sa tatlong matatapang. Huwag kayo. Gandhi ata yun. Yung 3. Mababasa niyo sa Diyos. Huwag kayong 3. Kaya lang may nakakaintindi naman ng gera, ay hindi ko muna kayo bibigyan ng, meron kayong lupa, hindi kayo pwede tumira dahil pangako eh. Ang dati hindi natatapos, masakop lahat, tsaka na kayo babalik. Sabi ng 3, okay lang po, basta matapang naman kami. So gera. Okay. Ano pastor, wala pa ba? Ito na nga po, namatay na naman si Joshua. Si Josue. Ito, malungkot na namatay si Josue. Wala na pong leader. Amen? Anong ginawa ng kababayan niya? Balik na naman sa ginagawa nila sa Egypt. Kinalimutan nila ang Panginoong Diyos. Nilabag nila lahat ang pinag-uutos. Naintindihan niyo mga kapatid? Pag nawawala yung leader, wala na. So nagalit na naman ang Panginoong Diyos. Kaya nga sabi ng buong mundo, ang Israelita, pinakamatigas na ulo sa lahat ng mamamayan sa daigdig nito. Yan, pakakainin mo, pag wala nang maipakain,
kalaban mo na. Meron kayo ganyan kakilala? Marami bahay nyo? Marami, di ba? Mga lahi ng ano yun. Israelita rin. Ano na sumunod dito? Di wala na si Josue. Kaya nga po meron tayong hukom. Judges. Amen. Ano yung judges? Ito po yung mga pinili. Ito yung mga chosen one ng Panginoon. Sa bawat pagkakataon, wala na kasi leader. Kawawa naman dahil mahal na mahal pa rin niya ang mga tao. Kinakailangan mag-guide pa rin sila. Ang tawag po sa nag-guide, judges. Diba? Sila Gideon, sila Samson, naalala ninyo? Ilan lang yung mga judges na yan. So, sumunod dito ay, kaya meron tayong aklat ng hukom. Sila mga yung pinili ng Panginoon. Amen. Yan. Tama. Punta sa hukom. Nagsawa sila sa hukom. Naghanap kayo sila ng hari. Kaya napunta sa hari. Pambira yun. Titigas ng ulo. Doon sa hari, ito na yung last. Naintindihan? Ito na po yung last. At ang pamilya na alam natin na hari ay si Haring. Sino si Haring David? Pinili ba ito ng tao? Hindi po. Ang pinili ng tao si Haring Saul. Pag ang tao namimili, palpak o hindi? Palpak. So, ang ginawa ng Panginoon, siya na ngayon ang namili. Pinili niya si David. Ilang taon si David? 17 years old, sabi nila. At ang bata pa nun, siya na magiging hari. Bakit siya pinili? Siya ngayon ang ititrain ng Panginoong Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, he was chosen after God's own heart. Ang puso ni David, nakuha niya yung gusto na. Yun ang ibig sabihin, nakuha niya yung gusto ng Panginoong Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, okay David, dahil ikaw ay the anointed one sa lahi mo, manggagaling ang huling. Ito na yung manggagaling yung huling. Ayan. Kaya po yan sinabi ni Paul. Si Paul po, ang tanging scholar. Siya po ang tanging scholar na nakaranas mismo na makasama ang Panginoong Hesus. Lahat ng nakikita nyo rito sa Biblia, si Mark hindi yan nakasama, di ba? Si Matthew ay wala din kasi medyo nagano sila na hindi. Pero si Matthew nakasama niya ang Panginoong Kristo at alagad siya. Si Luke hindi po. Si John nakasama niya. Pero yung iba rito hindi. Pero in the end times, ang sabi ni Paul, nakita ko mismo, nakausap ko mismo ang Panginoong Hesus eh. Diba, naano siya doon sa kabayo, nakaano siya, pinalitan niya yung dati ang pangalan niya ay Saul din. Ginawa, Paul. Paul means little. Maliit siya. So siya mismo, kaya siya nagsulat ng mga ito, para ipaunawa sa atin yung mga hindi natin alam. Tingnan niyo yung takbo. Bilang panghuli, kung ang Panginoon Kristo ang kauli-uling hari, ito nga ang tanong, may darating pa ba na higit sa Kanya? Meron pa ba tayong inaantay? Bakit ang dami, sa sanlibutan, ang dami nagpapanggap? Amen? Yung isa nahuli na nga. Ang dami nagpapanggap. Ito ay warning sa atin na ang kauli-uli ang Adan, ang kauli-uling hari, na maaaring dumating ay ang Panginoon sa Kristo na lang. Sinabi na sa aklat ng Matthew na huwag kayong maniniwala pag nagsabi na doon ako, nandini ako, ganito, ganyan. Huwag. Walang ganyan, sabi niya. Basta ako muli akong babalik. I will return again kung saan ako naroon, paroroon din kayo ng muli-muli niyang sinabi. Kaya nga sa pagiging tao, makikita ninyo ang takbo. Lahat ng sinundan niya, taong talaga. At yung lahi ni Joseph, na kilala niyang tatay, sa lahi ni David. Yung Mary, sa lahi po yun ni David, mga kapatid.
Kailan ang pagkakaiba? Anong pagkakaiba? Nabuntis man